Kabanata 3201. Mapalad na ang lugar ay nakatago sa loob ng Pompey Fairyland na napapaligiran ng mga bundok at isla. Kahit na walang porma sayon, kakailanganin din ng maraming pagsisikap upang mahanap ito. Kaya naman, magiging mahirap hanapin ang lugar na ito kaagad kahit na para sa North Emperor. Gumamit pa nga si Alex ng cuneiform na hindi sa sansinukob na ito upang baguhin ang mga porma sayon ng naaayon upang mas may tatago ang lugar. Kaya, nagpa siya si Dusk na tunguhin ito. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Ching! Isang makapal na sinag ng puting liwanag ang bumaril sa mga ulap na nagdulot ng anumang bagay sa loob ng 100 metrong radius na manginig ng malakas. Napansin ni Alex na ang kanyon ay nakatutok sa pinakamalaking banal na bundok sa loob ng Pompey na lumulutang sa hangin noong panahong iyon. Bagamat walang nakatira doon, isa ito sa mga sikat na mga banal na santuwaryo sa Pompey Fairyland. Maraming mapalad na hayop ang gumagala, kasama ang hindi mabilang na mga espiritual na hayop. Noon lang, ang malaking banal na bundok ay giniba ng mga bomba dahil ito ay isang napakalakas na low-power cannon kung tutusin. Lahat ng nakasaksi nito ay naramdamang tumigil ang kanilang puso sa takot. Masyado lang itong nakakatakot dahil ang banal na bundok ay halos kasing laki ng Clarion Peak, ngunit ito ay nawasak sa isang kisap mata. Ang mga espiritual na hayop ay nagkaroon ng pinakamasama sa sitwasyong ito na nawala ng buhay ng hindi namamalayan. Ngunit hindi ito ang wakas, malayo dito, sa katunayan, dahil sa ilang iba pang mga canyon sa airship katulad ng una. Biglang, lahat ng mga canyon na iyon ay nagsimulang magpaputok sa isa pang 3 bundok na durog-durog ang mga ito. Dahil hindi napigil ang lumutang sa hangin, ang mga piraso ay naging mga hindi regular na hugis na mga bato at diretsyong nahulog. Ang ilan ay nahulog sa dagat na humantong sa isang malaking tsunami, habang ang iba ay nahulog sa iba pang mga isla at nawasak ang mga ito. Hindi ito matutuloy. Malapit na tayong maabot ng apoy. Nagsalita si Alex. Stay here, all of you. You'll go up there and meet him. Agad naman siyang pinigilan ni Luneth. Nababaliw ka na ba? Hindi ito ang Underworld, at ang North Emperor, ang kapangyarihan ng emperador ay talagang napakalakas. Walang peke sa kanyang lakas. Mapapatay ka kagad sa iyong kasalukuyang antas ng pagtatanim kung aakyat ka doon. Tugot ni Alex. Huwag mo akong husgahan batay sa nakaraan. Ang kasalukuyang sarili ko ay mas malakas kaysa noong nasa Underworld pa tayo. Kaya kung pumatay ng isang Heavenly Emperor doon at magagawa ko rin itong North Emperor din. Whoosh! Isa pang Alex ang lumitaw. Iyon ang kanyang imahe sa salamin. Ang imaheng iyon ng salamin ay dumaan sa isang tiyak na direksyon pagkatapos ay lumitaw sa paningin ng North Emperor. Hindi ba dapat malakas ka, a little pest? So you've finally decided na ipakita ang iyong sarili. Sumagot ang mirror image, ikaw na matandang peste, mayroon ka bang dimensya? Hindi mo ba natatandaan na sinunog ko ang iyong salamin sa lupa? Nandito ako para bigyan ka ng paalala. Amerika ito, hindi ang iyong maliit na kulungan ng aso. You can't be asteristic around when you're here. Sa sandaling iyon, nasaksihan ito ng malaking pulutong mula sa malayo na tila natuwa at naiintriga. Nang marinig ni Alex na tinatawag ang North Emperor na isang matandang peste at the asteristic, sila lang ang naging dahilan na tinitigan sa kawalang kapaniwala. Ang lakas ng loob nitong katutubo. Talaga bang iniisip niya na hindi siya matatalo sa mga porma sayon sa Pompey? Noong panahong iyon, nakatago na sa ilalim ng lupa ang totoong Alex. Nakatingin siya sa barkong iyon. Kabanata 3202. Galit na galit ang North Emperor, naramdaman niyang kumukulo ang kanyang ulo. Lahat ng tao sa sansinukob na ito ay palaging iginagalang siya ng may lubos na paggalang salamat sa kanyang katayuan, mga nagawa, at prestihiyo. Kahit na kung siya ay magwawasak ng isang buong angkan, ang mga alagad ng angkan na ito ay magalang pa rin na babatiin siya anuman. Ngunit ang taga-wasteland na ito ay ininsulto siya, na tinawag siyang matandang peste at the asteristic.
Hindi siya magiging North Emperor kung titiisin lang niya ito. Ang tagal ko na kasing gustong pumatay ng tao. Congratulations, peste. Nagtagumpay ka sa pag-trigger ng uhaw ko sa dugo, hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganito kabilis. Isiguraduhin kong panoorin mo ang pagkamatay ng iyong mga kaibigan at pamilya ng may kahihiyan, lahat ay dahil sa iyo. Magtataglay sila ng puot sa iyo, sumisigaw at sumisigaw araw-araw habang nabubulok sila sa impyerno. Tumawa ang mirror image ni Alex. Ikaw matandang peste, hindi ko maintindihan ang mga hayop, okay? Hindi lahat ay isang B** tulad mo. O tama, si Julius Jackson ay isa sa iyong mga aso, hindi ba? Siya ay nasa impyerno naghihintay para sa iyo ngayon na. Kung tumanggi kang pumunta, ako mismo ang magpapadala sa iyo. Halatang pinipilit niyang galitin ang matanda. Makakasunod lang siya sa airship kapag naalis na ang mga taong ito. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay tila isang ganap na hangarin ng kamatayan para kay Luneth, Cecilia, at sa iba pa. Parang tapos na siya sa buhay na ito. Hoy, matandang umutot, may mas importante pa akong gagawin, kaya tapos na ang oras ng laro. Hindi mo ako maaabutan ng mabagal mong A**S. Perth. Escape technique. Pagkatapos ay bumagsak ito at naglaho sa lupa, gamit ang isang hindi kapani-paniwalang mabilis na bilis nito ay pinasadahan. Mas mabilis pa ang mirror image kaysa kay Alex mismo. Ito ay natural lamang dahil hindi ito isang aktwal na nilalang. Kung wala ang pasanin ng isang mataba na katawan, maaari itong maglakbay sa mas mabilis na bilis. Ang isa pang bentahe ng salamin na imaheng ito ay nakakahimok. Kahit bilang North Emperor, hindi napansin ni Dust na hindi pala si Alex ang kausap niya. Noong panahong iyon, isa pang lotus flower ang nagsimulang mamukadkad sa loob ng katawan ni Alex. Hindi pwede. Ito ay napakadali. Pakiramdam ko ang 3,000 bulaklak na ito ay naghihintay ng isang malaking pagkakataon, gaano man kalaki. Hanggat ang isang bagay ay nag-trigger nito sa pinakamaliit, ito ay mamumulaklak kaagad. Ang Great Mirror Spell. Polish *T, ito talaga. Isang relictal forbidden spell. Hindi ko na kailangang gumamit ng salamin para gumawa ng mga mirror image mula ngayon. Higit sa lahat, may kahangahangang merito sa loob ng Great Mirror Spell. Ang aktwal na katawan ay maaaring mag-shuffle sa pagitan ng mga imahe ng salamin ng walang limitasyon. Nang malapit nang bumalik ang kamalayan ni Alex, isa pang lotus na bulaklak ang namukadkad na nagpabalik-balik sa kanya. Ang bulaklak na ito ay tila kakaiba dahil ang spell na ibinigay nito ay tinatawag na The Great Rage Spell. Ha! What the hell? Ang raging ay isang forbidden spell. Ito ay uri ng walang silbi. Gayunpaman, matapos basahin ang panimula nito, hindi na ito nagustuhan ni Alex. Sa kabaligtaran, medyo nasiyahan siya dahil ito ay isang uri ng suporta ng mystic art. Ang paggamit ng spell na ito ay makakapagpapataas ng bilis, kapangyarihan, depensa, at psyche ng isang tao. Kapag ang spell ay nakamit ang isang tiyak na antas, maaari itong maging tasa ng mga estatistikang ito ng 2 beses sa loob ng isang tiyak na takdang panahon. Ito ay masyadong overpowering. Doble lang ang lahat. Hindi lang iyon, magagamit din niya ang spell na ito sa mga grupo, kaya nagbibigay din ng mga ganitong pagpapahusay sa mga tao sa paligid niya. Magandang bagay. Ang North Emperor ay nakalock sa salamin na imahe ni Alex sa sandaling iyon, inilagay ang kanyang banal na kamalayan dito. Kaya naman, kahit saan ito tumakbo, hindi ito makakatakas sa kanya. Tumayo kayong lahat. I'll go drag him back here. Utos ni Dusk na naghanda para sa paghabol. Nagsalita ang isa sa mga kampanya. Kamahalan, bakit hindi ko na lang siya sundan? Kabanata 3203. Tugot ni Dusk. Hindi, ako mismo ang kukuha sa kanya. Boom! Tarat-tarat. Ang emperador pagkatapos ay stomp sa airship marahas, ipinadala ang kanyang sarili sa hangin at naging isang sinag ng liwanag. With that, nagsimula na ang habulan.
Ang takip silim ay naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Hindi man lang siya makikita ng mga tao sa mata. Kaya naman nagsimula na ang crowd pagtalakay sa kanilang sarili. Sabihin mo, gaano katagal mahuli ng emperador si Alex? Mas interesado akong malaman kung lalabas ang Little Divine Phoenix para tulungan siya. Kung gagamitin talaga ang Immortal Slaying Sword Formation, ang North Emperor ay maaari lamang magdalamhati. Ngunit napaka-posible na ang forma sayo na ito ay magiging walang silbi ngayon. Parehong hindi naalintanan ni na Alex at Dusk ang mga palagay ng karamihan. Ang bilis ng mirror image ay nagiging mas mabilis at mas mabilis. Mas lalo pang nagduda ang North Emperor, hindi maintindihan kung paano mabilis na nakabiyahe si Alex sa ilalim ng lupa. Sa loob ng 1 minuto, ang imahe ng salamin ay umalis na sa Pompeii at tumungo sa ibang direksyon. Nagpasya siyang pangunahan ng emperador sa isang pihitan. Ito ang unang pihitan na pinasok niya, ang Spiritual Valley Dungeon na matatagpuan malapit sa Floral Valley. Arg! Tining ng dugo ng anino. Sumigaw ang emperador, ang kanyang katawan ay kumikinang na matingkad na pula, ang kanyang bilis ay tila tumaas din. Nang malapit na siya, inilabas ni Dusk ang kanyang palad na lumikha ng napakalaking hukay sa lupa. Sa kasamaang palad, natama ng mirror image ni Alex na naging dahilan upang ito ay biglang sumabog. Ha? Anong nangyari? Laking gulat ng North Emperor nang mapagtanto na isa lamang itong mirror image. Walang paraan. Kung ito ay talagang isang imahe ng salamin, paano ko hindi mapapansin iyon mula sa simula? Napansin ni Dusk na may isang figure na tumatago sa ilalim ng lupa sa pinakailalim ng hukay na lumalayo sa malayo. Isa pa iyon sa mga mirror images ni Alex. Gayunpaman, naisip niya na ito ang tunay na katawan ni Alex na tumatakas dahil kanina pa niya sinasabog ang salamin. Sabay sigaw niya higit pa, hinahabol ang pangalawang imahe ng salamin. Kasabay nito, si Alex ay nakatayo sa ilalim ng lupa na protektado ng ancestral body tree. Walang nakakaalam na nandito pa rin ang aktwal niyang katawan. Masyadong maraming tao sa airship na iyon. Ito ay maaaring medyo mahirap. Higit sa lahat, magiging maagang imposibleng dalhin ang gayong malaking barko sa pihitan. Ito mukhang napakahirap kunin ng airship. Gayunpaman, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Shelly sa tenga ni Alex. Gusto mo ba yung barko sa taas? Alam mo, pwede talagang lumiit. Maaari mo ring ilagay ito sa iyong isip palasyo. Nagulat si Alex. Wala namang paraan, di ba? Pinutol siya ni Ancestor Body. Paanong hindi posible? Sa katunayan, maaari itong lumiit. Nakita niyo na ba itong airship kanina? Tanong ni Alex. Hindi lang yun, mahinahong sabi ni Shelly. This airship is called the Starship Shelly. Starship Shelly. It has your name. Naisip mo ba? Okay then, I'll name it after you once I'll get my hands on it, bumiti si Alex, mahinang napabuntong hininga si Ancestor Body. Ikaw ba'y tulala? Ang airship ay talagang sa kanya. Ha? So it was yours, to begin with. Paano ito napunta sa North Emperor noon? Sagot ni Shelly, hindi yun mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay kailangan mong mag-isip ng paraan upang makapasok sa barkong iyon pagkatapos ay magtungo sa control room. Matutulungan kitang kunin ang barko kapag nakarating na tayo doon. Paano ang mga lalaking nakaitim na iyon? Kapag na-control na natin, hindi na natin sila dapat katakutin pa. Kabanata 3204. Yung control room. Nag-isip si Alex at sa wakas ay napagdesisyonan niyang makipagsapalaran. Noon lang, naramdaman niyang wala na ang lahat ng salamin na imahe na ginamit para iligaw ang North Emperor. Talagang nakagawa siya ng 8 mirror images, ngunit lahat sila ay patong-patong sa isa't isa, kaya nauwi sa hitsura na parang isa lang. Ang mga salamin na imaheng ito ay maaaring maghiwalay sa anumang oras at tumakas sa iba't ibang direksyon. Noong una ay gusto siyang akayin ni Alex sa pihitan, ngunit malinaw na nabigo siya.
Para sa lahat ng 8 salamin na imahe na nawasak, ipinahiwatig kung gaano kalakas ang North Emperor Dusk. Ngunit ngayon, nagmamadaling bumalik ang emperador, halatang bigo at inis. Kawakas ay napagtanto niya na lahat ng 8 kay Alex na ito ay isang grupo ng mga pekeng, walang iba kundi mga salamin na imahe. You little pest! How dare you trick me with such desperate ways? Pabalatan ko siya ng buhay at dudurugin. Kasabay nito, ang figure ng isang tao ay sumugod sa hangin mula sa loob ng dagat na nakapalibot sa Pompey Fairyland. Sa malapitang pagtingin, napansin ng lahat na ito ay ang North Emperor. Sa kabaligtaran, si Alex ay wala kahit saan. Bakit siya lang ang bumalik? Si Alex kaya? Napatay na ba siya ng emperador? Naramdaman ng mga kababaihan sa loob ng pangunahing lugar na nanikip ang kanilang mga dibdib dahil natural lamang na ang emperador ang nanalo sa labanan. Dahil isa sa 3 hari at 5 emperador ang personal na susando sa kanya, magiging abnormal lang para mabuhay si Alex. Gayunpaman, may nangyari dahil hindi suot ng North Emperor ang kanyang kasalukuyang damit bago umalis kanina. Nabasa kaya niya ang sarili niya sa dagat at nakapagpalit ng damit nang lumabas siya. Pagkatapos tumakbo palabas ng dagat, diretsyong tumalon ang emperador patungo sa airship. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na tunog. With a loud thud, the emperor landed. Malakas na sinalubong siya ng libu-libong lalaking nakaitim. Maligayang pagbabalik, kamahalan. Napakalakas ng mga sigawan na nagpapakita kung gaano kalakas ang kanilang koponan. Ang ilang mga tao sa loob ng karamihan ay naging kasing putla ng puting kumot. Nagulat ang isang lalaking nakasuot ng puting damit habang nakatitig sa North Emperor, pagkatapos ay nagtanong, kamahalan, namatay na ba ang wasteland brat na iyon? Mukhang problemado ang emperador. Hindi pa. Nakakairita. Masyadong tuso ang maliit na peste na iyon, ang tumakas ay salamin. Nandito pa siguro ang tunay niyang katawan. Kayong lahat, bumaba na kayo dyan at hanapin siya. Opo, kamahalan. Para sa kanila, ang mga utos ng North Emperor ang pinakamahalaga. Handa pa silang mamatay kung gugustuhin ng emperador. Sa isang iglap, ang libo-libong lalaki ay bumaba sa barko na para bang mga balang, hinahanap si Alex sa taas-baba. Ngunit ang lalaking nakaputi ay nanatili sa barko, walang balak na gumalaw kahit kaunti. Tinitigan siya ng emperador, malamig na nagsasalita. Bakit hindi ka bumaba dyan? Natigilan ang lalaking nakaputi. Kamahalan, pinapatinggan mo rin ba ako? Sagot ng emperador. Ano? Hindi ba pwede? Tumingin sa kanya ang lalaki, pagkatapos ay iniwas ang kanyang kamao patungo sa emperador nang wala sa oras. Whoosh! Umiwas ang North Emperor at sumigaw sa sobrang galit. Anong ginagawa mo? How dare you attack the Emperor? Hindi ikaw ang North Emperor, isa kang impostor. Nagpatuloy ang lalaki. Lahat, bumalik ka dito. Hindi siya ang emperador, siya ang Rockefeller brat. Ano? Hindi yan ang North Emperor, kundi si Alex. Ang mga tao ay nagulat at nalito, hindi maintindihan ang sitwasyon. Hindi ba't iyon ang North Emperor? Paano siya naging Alex? Noon lang, marahas na ibinaba ng North Emperor ang kanyang mga kamao patungo sa lalaking nakaputi. May multo ng isang kailan na nakakabit sa kanyang braso. Yung Kailan Feast. Natutunan mo talaga ang Kailan Feast. Dahil sa gulat, nagpadala ng suntok ang lalaking nakaputi. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Habang nagsasalpukan ang dalawang kamao, isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa hangin. Bahagyang nag-aalinlangan ng lalaki, ngunit ang North Emperor ay pinaalis sa airship. Nako, hindi talaga siya ang totoong North Emperor. Iyan ay si Alex, ang North Emperor na lumitaw kanina ay talagang si Alex, gamit ang pamamaraan ng pagbabago upang ibahin ang anyo niya. Sa totoo lang maganda ang plano niya, sinadya niyang mag-transform sa North Emperor at infiltrate ang airship. Pagkatapos noon, mapapaalis niya ang lahat ng tao, pagkatapos ay madaling makakuha ng access sa control room.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, itong lalaking nakaputi parang iba sa ibang mga nasasakupan. Habang si Alex ay may nararamdamang mali, nagawa niyang ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Kabanata 3205. Pagkatapos ng suntok na iyon, naputol na ang pagbabago ni Alex. Punit-punit na ang kanyang damit nang bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. The asterisk man ito, ang lalaking ito ba ay nobyo o anak ng lalaki ng North Emperor? Napaisip si Alex, nakita ko lang ang libu-libong lalaking nakaitim na tumatakbo pabalik dito. Lahat sila ay tila uhaw sa dugo. Mamatay. Sabay-sabay na sigaw ng libu-libong tao. Ang gayong malakas na ingay ay nagdulot ng takot sa mga puso ng karamihan. Sa kabila ng pagmamasid sa malayo, mas lalo silang umatras sa pag-aalala na baka sila ay maipit sa putukan. Whoosh! Ang ilan ay medyo mabilis, lumilitaw sa harap ni Alex sa loob ng ilang segundo. Inilabas nila ang kanilang mga sandata, lalo na't handang pumatay. Siya na nagpapanggap sa kanyang kamahalan ay dapat mamatay. Sa sandaling iyon, si Frostine at ang iba pa ay natigilan sa pag-aalala at takot. Si Lena, sa kabilang banda, ay nakapag-react kaagad na nagutos sa lahat ng mga mandirigma sa loob ng tribo ng Naga. Ang Panginoong Santo ay nasa panganib. Pumasok sa battle formation at humanda sa isang laban. Shing! Nagsimulang umalis ang ilang Naga. Sila ay lubos na kalmado at nakolekta, handa para sa digmaan. Gayunpaman, umalingaw-ngaw ang boses ni Alex sa kanilang tenga. Huwag kang lalabas dyan. Bago ko sakupin ang airship, lahat ng Naga ay dapat manatiling naka-standby. Kahit papaano ay nakakapagsalita pa si Alex sa pamamagitan ng telepathy sa mga oras na ito. Gong! Nagsalubong ang mga sandata sa isang malaking golden shield habang umaatake ang mga lalaking nakaitim. Ang mismong kalasag na iyon ay orihinal na kay Athena. Speaking of that, naramdaman ni Alex na medyo matagal na siyang hindi nakikipaglaban sa isang tao. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang laban ay umasa sa mga pormasayon para manalo. Ngunit ngayon, hindi siya maaaring gumamit ng anumang pormasayon. Makakaasa lang siya sa sarili niyang kapangyarihan. Pagkatapos laslasin, lumitaw ang ulo ng Medusa sa ibabaw ng kalasag ni Athena. Nagsimulang kumikinang ang mga mata nito. Ha? Ano ito? Natigilan ang lalaki, sumulyap dito dahil sa curiosity. Gayunpaman, pakiramdam niya ay tumitibay ang kanyang kaluluwa sa mismong sulyap na ito. Tininigas na rin ang buong katawan niya. Ang mga mata ni Medusa ay maaaring gawing bato ang anumang bagay kapag nakikipag-eye contact pagkatapos ng lahat. Paano ito? Habang nagtataka pa ang taong ito, kinuha ni Alex ang isang napakabigat na sandata ng Supreme Chi, ang Dao Killing Sword, naghiwa ng mabilis. Habang nagtataka pa ang taong ito, hiniblot ni Alex ang isang napakabigat na sandata ng Supreme Chi, ang Dao Killing Sword, at mabilis na hiniwa pababa. Ang Great Rage Spell. Tunay na martial tyrant sword. Void Slasher. Ang Great Rage Spell ay nagpapataas ng kakayahan ni Alex sa pakikipaglaban ng 20%. Hindi ito 200% pagtaas dahil sa antas ng kasanayang ito. Sa katotohanan, halos bawat isang forbidden spell ay may mga antas sa kanila. Habang nag-level up sila, natural na tataas din ang kanilang mga kapangyarihan. Slash. Ang lalaking iyon, na bahagyang naging bato, ay hiniwa sa maliliit na piraso. Pagkatapos noon, 10 lalaking nakaitim sabay lapit sa kanya. Forbidden Spell, ang Great Mirror Spell. Whoosh whoosh whoosh. Agad na lumitaw ang siyam na Alex, at pareho silang lahat. Pagkatapos nito, nagsimula silang tumakbo sa iba't ibang direksyon. Ang mga lalaking nakaitim na humabol sa kanya ay natigilan ng ilang segundo, pagkatapos ay agad na lumingon. Ilang grupo upang patayin ang bawat isa. Ang Great Icebound Spell. Mamatay. Ang isa sa mga imahe ng salamin ay tumigil ng wala saan, pagkatapos ay nagsimulang umatake. Ang lalaking nakaitim ay hindi lang kung sino man. Hindi siya ganap na na-freeze sa spell. Na-block din ang True Martial Tyrant Sword ni Alex.
Isang sugat lamang ang natamo sa kanyang braso. Narito ang totoong katawan. Siya ay sumigaw. Dahil dito, lahat ng nakilahok sa habulan na ito ay agad na sumuko sa kanilang mga target at nagtungo sa tunay na katawan. Gayunpaman, ang Great Mirror Spell, magpalit. Ang aktwal na imahe ng katawan at salamin ay lumipat ng mga lugar. Natigilan ng isa sa mga lalaking nakaitim nang bumagsak ang espada dahil akala niya ay isang imahe ng salamin ang Alex na nasa harapan niya. If isang buong ulo ang naputol lang sa leeg na ganyang double kill. Kabanata 3206. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo. Ang bilis ng pagpatay ni Alex ay hindi maarap. Nagulat at na-pressure ang mga taong nakasaksi ng ganoong eksena. Minsan ay may nagpadala ng mensahe si Alex sa iba't ibang mga Diyos at immortal na nagmula sa universo, na nagbabala sa kanila na huwag basta-basta patayin ang mga walang sala sa Earth. Kung hindi, hahabulin niya at ipaghiganti ang mga inosenteng tao. Ang akala ng lahat ay biro lang noong panahong iyon. Paano magiging seryoso ang mga salita ng isang katutubo sa wasteland? Ang lakas ng mainland ng Earth ay ganoon. Ang bansa ay lumiit at hindi nang ahas makipagsapalaran sa labas. Anong mga kwalifikasyon ang dapat ay regulate ng isang slacker noon? Ang lahat ay naghahanda ng maaga, nagsasama-sama upang tuklasin ang Pompey Fairyland dahil walang oras upang gumawa ng mga alon sa Earth. Pinatay nila ang sino mang gusto nila dahil si Alex ay hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, hindi nila ito naisip. May ilang pressure. Ang lahat ng mga tauhan ng North Emperor, ang mga itim na lalaki na ito, ay nagtataglay ng heavenly deity. Tama. Lahat ito ay mga heavenly deities. Sa totoo lang, maraming nanonood ang natigilan ng ipakita ng mga lalaking nakaitim ang kanilang lakas. Sa universo, hindi kumpleto ang mga patakaran. Ang paglilinang ay tila umikot, at kahit na ang isa ay ang North Emperor, isa sa 8 emperador, hindi siya dapat magkaroon ng napakaraming heavenly deities sa ilalim niya. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang mga sumusunod. Agad na napatay ni Alex ang dalawa na parang naghihiwa ng melon o naghihiwa ng gulay. O, aking Diyos! Pamuka ang bibig ni Lunette at kinusat niya ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, gaano katagal na lang at mayroon siyang ganoong lakas. Gayunpaman, si Frosty ang pinaka-nagulat. Tingnan ito sa ganitong paraan, ito ay isang pagkakaiba sa langit at lupa. Gayunpaman, hindi nila alam na natanggap na ni Alex ang chi ng universo at isang tunay na seeded player ng universo. Hindi ito kakaibang engkwentro kundi isang responsibilidad. Mabilis siyang lumaki. Kung hindi, ito ay katumbas ng chief lang ng universo. Hindi naman ako binaygo nito. Isang pares ng mga mata ang nakatitig sa lugar na iyon sa walang katapusang kawalan. Ang pares ng mata ay kay Phoenix imbes na tumuon sa laban ni Alex, lumingon siya sa kabilang side kung saan nandoon sina Lena, Zion, at ang iba pa. Naramdaman niya na ang dalawang taong ito ay nagtataglay ng isang bloodline na aura na pamilyar sa kanya. Ito ay mula sa pamilyang Rockefeller. Sila ang mga inapo ng pamilyang Rockefeller. Biglang, sa kaibuturan ng Pompey Fairyland, nagkaroon ng divine power fluctuation. Ito ay maingat ngunit kakaiba, at isa sa mga katangian ng mga sundalo ang natakot sa kanya. Mayroon ba doon? Taglit na natigilan si Phoenix, pagkatapos ay nagpas siyang tingnan ang sarili. Tirichet *S. Kasabay nito, natuklasan ni Alex na ang mga bulaklak ng lotus ng universo sa loob ng kanyang katawan ay muling namumulaklak. Sa pagkakataong ito, 3 na silang namumulaklak. Gayunpaman, dahil siya ay hinahabol ng isang patay na kaaway, kulang na lang siya sa oras upang kolektahin ang gintong pollen na inilabas ng mga bulaklak. Can't you wait until I'm free to bloom again? Hindi ba sayang kung hindi ko ito kakainin ngayon? Ano pa ba ang maaaring gawin? Ang pinakamahalagang bagay dito ay ang buhay mismo. Great Mirror Spell. Chief! Ilang daang tao na sana ang aatake kay Alex nang sa wakas ay naiwasan niya sila sa pamamagitan ng paggamit ng ipinagbabawal na sining ng Great Mirror Spell. Kaya lang,
Alam din ng grupo na si Alex ay maaaring lumipat sa pagitan ng mga mirror na imahe at maging mas maingat. Kaya, kahit na alam nila ito ay isang salamin na imahe, hindi nila ito pinakawalan. Sa halip, naghiwalay sila at naglock sa mirror image para magsagawa ng nakatarget na pag-atake. Kaya, kahit na matagumpay na lumipat si Alex sa isa pang imahe ng salamin, tiyak na nataman siya. Tar-eret, tar-eret. Boom! 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 Hindi bababa sa 6 na napakalakas na pag-atake ang Damapo sa kanyang katawan. Kahit sa Shield ni Athena, medyo nakakaloka. Blurg! Umubo si Alex ng maraming dugo. Tinusok ng mga pag-atake ang magkabilang paa niya at muntik nang mabali ang mga ito. Kabanata 3207. Earth Escape Technique. Sa lupa, kinaladkad ni Alex ang nasugatan niyang sarili at naglaho. Ang Ultimate Book of Medicine, Ymir's Divine Bone, at ang True Martial Mero ay gumana lahat pagkatapos ng maraming table task na naipasok sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga nasugatan na binti ay gumaling sa maikling panahon, humigit kumulang sa oras na tumagal ng 3 paghinga. Ping! 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 Naramdaman ni Alex na ang kanyang sariling spell sa salamin ay nawala, pati na rin silang lahat. Ang mirror spell, masyadong, ay may limitasyon ng pagpaparaya. Habang tumataas ang mga ranking ng mirror spell, mas lumaki ang mga pag-ataking maaaring tiisin. Ngunit sa oras na iyon, ito ay halos parang nagsisimula pa lang na para bang ang isang suntok mula sa makalangit na Diyos ay napakahirap tiisin. He shattered his legs. He's got to be around some new here. Locate him. Ang lalaking nakaputi, nakapatong sa ibabaw ng airship, malakas na bulalas. Sa sobrang kaba, hindi napigilan ni Lena at ng tribong Naga ang kanilang sarili, at nagmadali silang lumabas. Pagkatapos, ang nag-aalab na lotus ng galit ni Buddha ay nahulog mula sa langit. Ang nag-aalab na lotus ng galit ni Buddha ay inalipin ng Great Flame Spell, hinampas ang mukha ng lalaking nakaputing damit sa airship square. Iligtas mo ang Ginoo. Sumigaw ang ilang nakaitim na lalaki, pagkatapos ay sumugod patungo sa airship. Isang pulutong ng mga lalaking nakaitim na damit ang sumugod. Ang dami kasing tropa ng North Emperor sa lupa, at 5 lalaking nakaitim ang naghahanap pa rin sa kinaroroonan ni Alex sa isa sa mga sulok ng isla. Bilang resulta, natuklasan nila ang mga snowflake na nahuhulog mula sa langit. Paanong umuulan ng nyebe? Hindi naman pwede, diba? Tingnan mo ang snowflake na ito. Ang hindi pangkaraniwang laki at asul. Dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang mga snowflake, isang lalaki ang nagunat upang kunin ang isa. Huwag mo silang hawakan. May marahas na ungol. Pero, nadikit na ang daliri ng taong iyon sa icy blue snowflake. Snort. Nag-transform ang snowflake sa isang asul na ripple at nawala sa isang iglap. Nanlamig ang katawan ng lalaki sa napakabilis na bilis. Old Deng. Old Deng. May lumapit sa lalaki at tinulak siya. Bilang isang resulta, ang lalaki ay agad na nagkawatak-watek sa napakaraming mga fragment. Pahi. Mag-ingat sa mga asul na snowflake. Huwag mo silang hawakan, at umalis ka rito. Gayunpaman, mabilis nilang napansin ang isang bagay na mali habang ang mga talampakan ng kanilang mga paa ay nakadikit sa lupa, at hindi sila makagalaw. Ang kanilang mga paa ay talagang nagyelo at nakadikit sa lupa. May humila ng mariin. Tapos, may nangyaring kawawa. Ang buong paa ay ganap na napyunit. Walang dugo kahit saan malapit sa putol na binti, tanging ice slag. Ang eksenang ito, sa madaling salita, ay medyo nakakatuwa. Para sa kanila, gayunpaman, ito ay hindi pangkaraniwang nakakatakot. Pakiusap, pakiusap. Dumating na ang tanong na iyon. Dumating na siya. Ang mga makalangit na Diyos, tulad ng iba, ay natakot sa kamatayan. Natuklasan nila na gaano man nila ginamit ang kanilang mga banal na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng mga patakaran, mayroong walang paraan upang matuno ang yelo na selyo sa kanilang mga katawan. Kaya't mamaling sila sa kanilang mga kasama para humingi ng tulong. Isang pulutong ng mga tao ang sumugod.
Bilang resulta, ang dagandong ng dragon ay sumabog mula sa ilalim ng lupa sa eksaktong sandaling iyon. Boom! Tarat-tarat. May pagsabog. Nagkaroon ng nakakabinging pagsabog. Isa itong napakalaking greenish golden dragon na sumabog mula sa lupa. Siyempre si Nila. Tinila ay ilang beses na mas malakas kaysa dati, at ang kanyang katawan ay mas malaki. Nabawi niya ang halos lahat ng dati niyang lakas, at na-absorb din niya ang dragon soul ng bestie niya sa kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng kakayahan ng isang ice dragon. Phew! Isang subo ng malamig na hininga ng dragon ang bumuga. Ang apat na nagyayelong tao ay agad na naging ice sculpture. Kabanata 3208. Paano lumitaw ang isang dragon nang wala saan? Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng dragon ito? Maging ito ay ang mga lalaki ng Northern Emperor o ang mga nakamasid, lahat sila ay natarante ng sabay-sabay. Agad itong nakilala ng mga may matalas na mata, o Diyos ko, ito ay Benares. Mga dragons. Hindi ba't sinabi nila na matagal ng nalipol ang mga Benares dragons? Paano magkakaroon ng ganyang dragon? Sa puntong ito, ang sikat na matandang lalaki ay lumitaw na nakilala ang pangalan at naalala ang isang nakaraang pangyayari, na nagsasabing, isang tandaan, ang sabi-sabi na ang mga Benares dragons, sa digmaan kasama ang hindi namamatay na angkan, ay halos maubos, dahil sa isang daang kamatayan. Gayunpaman, ang Diyos ng swerte ay sumugod, kung saan natuklasan niya ang namamatay na Benares dragons, Nila. Tinatakan niya siya sa isang pagoda, ngunit saan ito napunta? Walang nakakaalam. It is, in fact, the last Benares dragon. Natigilan ng ilang tao, habang ang iba naman ay napabuntong hininga. May mga excited din. Tingnan mo, may mga tao sa taas. Hey! Si Alex. Ito ay Benares dragon at Alex. Ito. Talagang hindi ka panipaniwala. Si Alex ay nakatayo sa ibabaw ni Nila, may hawak na kalasag sa isang kamay at isang daw-killing sword sa kabilang kamay. Napag-alaman niyang kakaiba na ang kalasag ni Athena, na nakatiis sa napakaraming mabibigat na suntok mula sa mga celestial na Diyos, ay hindi man lang nasira. Sa halip, mayroon itong malakas na kakayahan sa pag-aayos ng sarili, at ang lakas ng kalasag ay susunod sa larangan ng paglilinang ng gumagamit at nagbabago kasama ng ito. Ito ay hindi ka panipaniwala. Nabasag ang golden lance ni Athena. Gayunpaman, ang kalasag na ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa sibat. Nila, ang pinakamahalagang bagay para sa atin ngayon ay makapunta sa control room sakay ng airship sa lalong madaling panahon dahil babalik na ang North Emperor. Isa siya sa 8 emperador, at napakalakas niya, at hinahamak niya ako. Buto. Paliwanag ni Alex kay Nila. Siyempre, lumabas si Nila dahil gusto niya talaga. Tapos na siya sa kanyang retreat at ay handa nang umalis. Anong 8 emperador? Hindi kailanman narinig ang tungkol sa kanila. Dapat sila ay basura. Ano ang dapat katakutin? Punutin mo lahat ng buhok niya sa katawan at itali mo siya sa isang lubid na parang laruan pagdating ng panahon. Isang boses ang dumating sa katawan ni Nila na wala sa oras. He was not what Nila had said. Natigilan si Alex. Si Belindo naman. Nag-aalangan na wika ni Nila. Si Belindo ang prinsesa ng Els Dragon Clan. Noon, nang iligtas ni Alex ang kanyang lolo, si Nolan, sa 1,000 taong gulang na nagyayelong pool, nailigtas din niya ang siyam na Ghost Dragon. Sa kanyang pagtataka, lahat sila ay kamag-anak ni Nila, partikular na si Belindo, ang kanyang kapatid. Si Nila ang nag-iisang nakaligtas sa siyam na Ghost Dragon. Ang iba pang mga Ghost Dragon ay napalitan ng enerhiya at hinihigop sa katawan ng dragon ni Nila. Ito ang dahilan kung bakit mabilis na nakabawi ang lakas ni Nila. Pansamantala ring nakapasok si Belindo sa katawan ng dragon ni Nila. Noong panahong iyon, 2 magkapatid na babae ang nakikibahagi sa isang katawan. Ate, huwag kang masyadong bastos sa harap ng prinsipe, sabi ni Nila kay Belindo. Belindo stated, the prince is one of ours. You want mine, right?
If my sister belongs to the prince, then ako, si Belindo, who is in her body, natural belongs to the prince. Ating pagsilbihan ng prince na magkasama hanggang kailanman. Walang itinanggi si Alex. Gayunpaman, sa oras na ito, maraming tao ang nakasuot ng itim na darating. Pilasan mo sa airship. Nagmamadaling bulalas ni Alex. Anong kinakatakutan mo? Isang bangkos ng basura. Isang hininga ng aking dragon breath ay magpapadala sa kanila sa impyerno, sabi ni Belindo. Belindo, huwag kang magmayabang, sabi ni Nila. I think I really can. Bakit ayaw mo akong subukan? Tigaw ni Belindo. Hindi siya pinansin ni Nila at dumiretso sa airship. Naramdaman niya ang isang malakas na tao na papalapit sa malayo. Ungol. Ang napakalaking katawan ng Benares Dragon ay sumalpok sa airship. Siya ay dapat napigilan. Patayin siya. Sa barko, isang lalaking nakaputi ang sumigaw. Prince, makapangyarihan ng Great Elfbound spell mo, bigyan mo ako, sabi ni Belindo. Natigilan si Alex, paano kita bibigyan nito? You don't mind being frozen by me. Nagbibiro ka ba? Tihanti ang nangungunang nakatatandang kapatid ng Ice Dragon Clan, paanong hindi niya matitiis ang lakas ng katangian ng yelo. Nang matapos magsalita si Belindo ay napagtanto niyang naging walang galang siya at mabilis na humingi ng tawad. Kabanata 3209. Umisi si Alex. Walang pag-aalinlangan, inilipat niya ang enerhiya ng Great Elfbound spell kay Nila. Hindi nangaha si Alex na maglagay ng masyadong marami noong una. Oh, Prince. Ang sarap. Higit pa. Mas malaki. Tinig na sabi ni Belindo. Nahiya pa si Nila. Ang kanyang kapatid na si Belindo ay labis na kinabahan at walang konsepto ng kahihiyan. Napansin ni Alex na ganap na kaya ng katawan ni Nila ang pagsalakay. Hindi na siya magalang noon. Ang Great Elfbound spell ay umaakyat sa kanyang katawan. Tapat na ba? Enough already. It's cool. Naagaw ang isip ni Alex sa alternatibong boses ni Belindo. Sa oras na ito, lumitaw ang katawan ni Nila ng mga daloy ng yelo, ang kanyang mga kaliskis ay nakikita sa manipis na asul na yelo. Mag-ingat ka, left side. Ito ang binabalaan ng ancestor body. Pati sa itaas at ibaba. Ito ang sinabi ni Shelly. Kaya, hindi nag-iisang lumalaban si Alex. Nagkaroon siya ng team at mga kasama. Sa wakas ay bumalik ang Northern Emperor Dust sa puntong ito. Alex, tuso kang maliit na hayop, dudurugin kita. Tigaw niya mula sa malayo. Nang marinig ng mga lalaking nakaitim ang boses ng Northern Emperor, agad na bumangon ang kanilang espiritu. Patayin. Dahan-dahang lalaking nakasuot ng itim ang mabilis na lumapit. Ate, ngayon na ang oras. Ulalas ni Belindo. Ang dragon na katawan ni Nila ay nanginig ng husto, ang yelo sa kanyang katawan ay nanginginig ng husto, at ang kanyang bibig ay bumukas ng malapad, na bumubuga ng napakalamig na hininga ng dragon na may marahas na pamitig. Swish! Ang hininga ng dragon ay bumuo ng bilog sa hangin bago kumalat. Ang 200 o higit pang itim. Nakadamit na mga tao na nagtipon sa lahat ng direksyon ay lahat ay nagyelo sa yelo ng mga eskultura sa isang nahulog. Sumakay. Nalampasan pa ng lakas ng ice seal na ito ang Great Elfbound spell ni Alex. Ito ay dahil ang wasamash up na ito ng Great Elfbound spell at ng Elf's Dragon Breath. Ang pilak ng langit ay nabago sa isang mundo ng yelo at bugaw kaagad. Maging ang kalawakan mismo ay tumigil sa mga landas nito. Gustong sumugod ng lalaking nakaputi sa airship, ngunit nang mag-alinlangan siya, tumalikod siya at tumakbo, naramdaman niya ang kapangyarihan ni Nila. Upang harapin siya ng mag-isa, halos tiyak na mabibigo siya. Masama ang kutob ni Alex sa lalaking ito na nakaputi. Nakatayo sa ibabaw ni Nila, nagpasabog siya ng isang volley ng ice arrow. Pumunta ka sa command center. Swish! Matagal nang sinabi ni Shelly kay Alex ang lokasyon ng control room. Tila ay sumugod na parang kidlat sa sandaling ito. Dumating din ang Northern Emperor. Pumunta ka sa impyerno.
Ang Northern Emperor ay mabangis na nilaslas-sinila. Nag-iba ang kulay ng langit at lupa bilang resulta ng slash na iyon at nawalan ng liwanag ang araw at buwan. Para bang ang buong universo ay nabawasan sa slash na ito. Itigil mo yan. Hinarap siya ni Alex gamit ang Medusa's Shield. Pinlano niya na ang Medusa's Shield na ito ay hindi kanais-nais. Kaya lang niyang isuko ang kalasag na ito sa harap ng pag-atake ng Northern Emperor, umaasang harangan ito. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang estatwa ng Medusa sa ibabaw ng kalasag ay sumigaw, na, tulad ng isang shockwave, ay natakot sa kutsilyo na malapit ng putulin ng Northern Emperor. Ping! Nabasag ang kutsilyong bato. Ang kalasag ng Medusa, sa kabilang banda, ay hindi nasira. Kabanata 3210. Ano? Paano naman? Magiging ganito. Nagulat ang Northern Emperor. Kung hindi 10%, 80% ng kapangyarihan ng kanyang strike, at ang espada na ginamit niya ay malayo sa karaniwan. Masyadong nakakahiya para sa kanya na gumamit ng malaking bagay sa kalsada bilang isa sa 8 emperor. Ang kanyang espada, ang 9-star Tyrant Sword, ay isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang pinakamataas na sandata. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming supreme weapons, mas pinili pa rin ng Northern Emperor ang 9-star Tyrant Sword na ito dahil ang sandata na ito, na sumunod sa kanya sa pinakamatagal na panahon, ay unti-unting na-upgrade at may malaking potensyal. Sa hinaharap, ito ay inaasahan na outperform sa pinakamataas na armas. Gayunpaman, sa hindi inaasahan. Ang kalasag ay talagang natusok at nabasag sa isang sigaw. Ito ba ay isang uri ng kosmikong biro? Hindi naintindihan ni Belindo ang susi, ngunit nang makita niya ang sandata ng Northern Emperor na natusok at nabasag, natawa siya, anong klaseng emperador ito? Self-appointed, tama. Paano mo nagawa ito, kumuha ng sirang sandata na bato at gamitin ito bilang sandata? Umalis ka. Hinawakan at kinamot ni Nila ang Northern Emperor. Parang napunit ang espasyo sa sandaling iyon. Hindi bilang kung, ngunit sa katunayan. Napunit ang bahaging iyon ng espasyo, na tila itim na kumukutitap na spatial crack. Ang Northern Emperor, sa kabilang banda, ay ligaw at mayabang. Pinitawan niya ang hilt ng espada at inihampas ang palad sa dragon claw na nahawakan ni Nila. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Parang sumabog ang mismong espasyo. Ang napakalaking katawan ni Nila ay napaangat ng shockwave ng energy explosion, at ang kanyang napakalaking pakpak ay pumutok upang patatagin ang kanyang anyo habang nagpadala siya ng mensahe kay Alex, Prince, pumunta ka dali, haharangan ko siya. Iniharap ni Alex sa kanya ang Medusa Shield. Ang kalasag na ito ay mahimala, at ang kapangyarihan nito ay higit sa inaasahan ko, kunin mo kung sakali. Alam ni Alex na hindi ngayon ang oras para magalit, masyadong malakas ang putok ng baril sa airstrip para payagan ang Northern Emperor na kontrolin, kung hindi, may mangyayaring kapahamakan. Nag-iwan siya ng salamin, gumalaw kaagad ang kanyang tunay na katawan, at mabilis na tumakbo sa airship control center. Napakabuti, ikaw na maliit na babaeng dragon, gusto kita, gusto kong ikaw ay maging aking alagang hayop at maging aking bundok. Sabi ng Northern Emperor. Malamig na ngumuso si Nila, baliw ka. Pagkatapos ay makikita natin kung ano ang mangyayari, sabi ng Northern Emperor. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, isang malaking flache ang itinapon sa isang alon ng kamay. Ang pangkalahatang itim na bandila ay bordado ng isang sinaunang evil blood red totem na kahawig ng kakaibang hitsura ng baka. Lumaki ang watawat na ito matapos ihagis sa hangin. Lumaki ito sa 100 metro ang taas sa isang iglap, kumalat sa kalangitan at kumikislap sa hangin. Nagkaroon ng pagsabog ng enerhiya dito. Ang sumunod na segundo. Ang mga gwardya ng Northern Emperor Kingdom na nakasuot ng itim na damit, na dati ay nakakalat sa iba't ibang lokasyon, ay lumitaw sa isang iglap sa ilalim ng bandila. Ang malaking bandilang ito ay maaaring aktwal na ipatawag ang mga taong iyon sa isang iglap sa gilid. Ito ay tunay na nakapagtataka.
Sundin ang utos ko, at hulihin ang dragon na iyon ng buhay. Gusto kong ang dragon na ito ang tanging bundok ng emperador. Reaksyon ng mga taong nakaitim nang marinig nila ito. Ate, mukhang nagkakaproblema tayo, sabi ni Belindo na may halong sakit ng ngipin ang boses. Do you have a good idea? Tanong ni Nila. Nagmuni-muni si Belindo at sumagot, huwag kang titigil hanggat hindi natin naaabot ang ating layunin. Umaasa ako na ang ating munting lalaki ay maayos na itong sirang barko sa lalong madaling panahon. The Asterisk Man, itong kasamaan sa universo, nagsumikap kaming protektahan sila sa nakaraan, ngunit sa huli, sinasamantala nila ang pagkakataong bitag tayo kapag tayo ay nasa panganib. Ang kalikasan ng tao ay talagang mas mababa sa ating lahi ng dragon. Don't simply yell. The prince is the prince. Paano mo masasabing siya ay maliit na lalaki, sabi ni Nila. Nakitulog kami sa kanya. Hindi ba siya ang maliit nating tao? Natatawang sabi ni Belindo. Ha? Sabi ni Nila. Forget what they doing, keep on doing.